That is lesser now in some parts of the country, pero ongoing pa rin sa iba. Talagang palit lang naman natin, either revolution or education or evolution. We should better educate our people and try to improve ang kanila economic conditions. Dahil sa okay na middle class household, miski doon, iba-ibang ano nila eh. But in some places, kung ano sabihin ng patron, 5,000 votes would go along. Pero dito, ang problema rin, yung kasi meron tayo nadidinig sa Estados Unidos na people should go to the ministry or the priesthood, but the best ones should go to politics. Hindi pwedeng you leave it only to the rascals eh. Pero isa rin problema rito, how do we attract and keep good people? Secret kuno sa Singapore, ang public sector competitive with the private sector for the best and the brightest. In other words, they're paid above the level of temptation and corruption by laying down the economic foundation of honesty. Pero hindi na tayo kailangan tumingin sa ibang bansa dahil we have a good past to look back on. I mean, when you would hear stories of rich people entering public life rich, living it poor. At may palabra, may delikadesa. Kasi when I passed yung the bar exams, I did rather well naman. Salary was increased from 140 a month to 170. In other words, noon, kung talagang may improve na economic condition, the Filipino is basically a decent individual. Kaya dyan, napipilitan ngayong kumupit to follow the first law of mankind, survival. Hindi mo masisisi kung, kasi nung ako'y aktibo pa sa litigation, minakausap ko ako na mga casuals, ang sweldo 3,000, 4,000 a month. Kaya gumagawa ng ng paraan para yun nga mabuhay. So yun ang una niya. Let's look at the BSP model. Ang sahod daw sa Bangko Sentral is much more than the president's. Ang presidente naman maraming perquisites. That's the way to go. Sino sa ating mga kandidato are telling us, this is my program on how to pay civil servants above the level of corruption. Kaya ang ibig sabihin, kailangan meron mataas na sweldo, meron national healthcare program, may pension, and then magtitino ang... Kayo, Congressman Erin, anong masasabi niyo para mabawasan natin yung electoral violence itong darating na election? Well, katulad ng sinabi ni Senator Sagisag, importante yung political education. No? Sa isang election naman, hindi mo mababawasan talaga yung magkaaway na kampo. Pero kailangan pumasok sa isipan ng ating mga kandidato, syempre, na hindi ito possession or ownership itong posisyon na ito. Kaya kung minsan ang nangyayari dito dahil ang pagtingin akin ito bakit mo kukunin? Then dun pumapasok yung electoral violence, no? So kailangan maging malawak yung edukasyon. Kasi kailangan tignan natin kung sino talagang may hawak ng pinakamagandang ideya, no, para lalong paunlarin ang ating bansa. So yun yung importante. Sa ibang anggulo naman, Senator Maceda, sapat na ba yung ginagawa ng COMELEC ukol niya sa gun ban para mabawasan yung electoral violence? Hindi, kasi nakita natin yun, kahit may gun ban, merong nagpaputok at namaril doon sa Mega Mall na napaka-busy. Ngayon, merong headline sa dyaryo, isang truck, pinaputokan sa La Castillana sa Negros Occidental, siya mampatay. O nakita naman natin yung nangyari sa distrito there, sa Atimonan, 13 patay. At araw-araw mababasa mo, may patay dito, may patay doon. So, unang-una, para mabawasan yung violence na sinasabi mo, hindi lang gun ban Kailangan talagang kolektahin yung 1,000 loose firearms na walang lisensya. Ang nangyayari ngayon, may gun ban, pero yung mga kriminal hindi naman sumusunod sa gun ban. Kaya nga, meron pang mga krimen. At sila rin,
ang nagagamit ng mga gun for hire sa eleksyon. Kung gusto ng isang kandidatong papatay yung kalaban niya, madaling kumuha ngayon ng gun for hire. And ayan, which brings me to that, nagging thought of, guns, goons, and gold being part of the culture of the electoral process. Gentlemen, may pag-asa pa kayong ma-eradicate yan through time? Well, to me, kung ano mang problema yan, we can never ever give up on the only motherland we have. So we just have to keep flooding. Pero yan talagang ang nadidinig nating parang urban legend, yung daw sa Muslims, kunin mo ng lang ang baril ko. Kung yun hindi ko alam kung sino doon ang may mga lisensya eh. Siguro dahil, total, marami naman akong asawa. Well, sabi ka tribute, hindi ko alam kung sinabi ni Europe to. Muslim entitled to 4 wives. I'm a Christian, no limit. Well, anyway, maiba naman tayo ng usapan, Alex. Pinag-usapan natin kanina yung two-party system versus the multi-party system. Ngayon naman pag-usapan natin yung bicameral. Kasi di ba at some point, nag-iba-iba ho ang sistema ng ating legislatura, no? From unicameral to bicameral, and then nagkaroon pa ng parliamentary system. Yeah. Saan po ba natin pwedeng i-attribute yung mga ganitong changes? Is it just the Constitution or is there something else? It's an improvement. Kasi panahon Makoy na mag-umpisa, zero cameral eh. Kung anong sabihin na, yun ang batas. Yes. Pag dumating pa, the first lady wants this. That's also another batas. So ito, improvement. Pero yun nga, kamukha dito sa 2013, the electorate should choose better representatives and better congressmen. Pero sa experience nyo, dahil matagal na kayo sa politika, ano bang mas bagay sa atin? Unicameral, isang kapulungan lang parang parliamentary system o bicameral? Mabuti na dito si Erin eh. Ang problema ko sa unicameral, yung kanilang paniniwala ng isang congressman, basta ito tungkol sa distrito ko, wala kayong pakialam. Akin ito. So, kung 258 congressmen, ganun ang paniniwala, magtayo sila ng 200 universities, maaaring mangyari yun. Pangalawa, kung 258 congressmen will say, yung 70 million na pork barrel na yun, maliit, wala ng Senado, bigyan nyo kami lahat ng 200 million na pork barrel, wala nang makakapagpigil kasi unicameral. At pag unicameral, kontrolado naman ng presidente, yan unicameral. Parang sinasabi nyo, yung Senate is a check and balance to the House of Representatives. Let's put it in a positive way. Sa karanasan ko, 3 beses na akong nahalal, walang controversial bill na hindi nagkaroon ng amyenda sa Senado. At sa aking recollection, lahat ng conference committee ng controversial bills, malamang-lamang yung Senate version ng ma-adapt. Meaning to say, kung unicameral, sabihin, sige, pwede na yan. Is it because the senators have national ang scope of thinking nila? Is what's best for the country as a whole? Compared sa parliament, medyo parochial nga, sabi nga ni Congressman Erin. Yes, and because the senators really have more experience that they can apply to the issue at hand. Karamihan ng senators have been cabinet members, have been congressmen, as a matter of fact, have been chief executive officers of corporations or let's say leader of the bar association. So talagang as a rule, malawak ang karanasan ng mga senador. So, Congressman Erin, anong reaction mo naman dun sa... Well, ako, I've always mentioned that I'm an advocate also for a bicameral system. Maybe what should be looked into is that the representation of senators should be increased. No? To what number? Well,
if we would look at the United States, they have 2 per state. So maybe we can go regional, 2 per region, or depende na kung ano yung Regional representation. Yes. Okay. Para well represented lahat ng Instead voted at large. instead of voted at large. Okay. Kayo ba, Senator Sagisag, bicameral din ang mas gusto nyo, Well, tingin nyo parliamentary? I haven't been a member of the better one. Siyempre, may bias ako. At saka, yung mga idolo ko talagang nandun eh. Mga Senator Tanyada, Senator Jokno. But not to say na ang dami rin outstanding si Congressman Sumulong, Congressman Salonga, Congressman Osmeña, Congressman Rojas, Congressman Pelaez, Congressman Lim. So they had their share of patriots looking at the national interest at large, hindi lang yung pang-barangay nila. So, mukhang kayong tatlo sa bicameral eh. Pero, for matter of discussion, ano kayang disadvantage naman kung bicameral at ano naman kung parliament? Mas mabilis ba pagpasa ng batas? Yun ang sinasabi ng mga nagtutulak na unicameral. Mas mabilis. Na mas mabilis papasa ng batas. Okay, kasi Pero ang question, mabilis nga pagpasa, Anong baka klaseng magsuffer batas? naman yung quality. Kasi like the British system, the United Kingdom follows a parliamentary system of government. Yeah, but they have a House of Lords. Okay. And Japan also has a House of Taka parehong may royalty ng ascendancy. Like in Thailand, kung sabihin ng hari, talagang And the bicameral system is working in the United States. And actually, if you will allow me to say this, no, actually we took after the American model, Yes, didn't we? yes. So ganun talaga, bicameral din tayo. And I guess it's in the sense parang ang nangyayari niyan is nasasala yung bills mabuti, no? Nasusuri mabuti, so that by the time it's actually enacted into law, quality law siya. Yun ang sinasabi niya. Actually, tricameral eh. Yes. House of Representatives, Senate, pagkatapos Bicameral committee. Yun ang Yes, talaga that's right. nagsasala. Nagsasala. Finally, Right. nagsasala. Dahil mabigat yung BICAM. Kamukha nun sa admission of women into the PMA, binira ko lang yung sex requirement. And that became the law of the land. Kaya nakapasok ng... In other words, talagang yung BICAM is a very powerful body. Okay, so wow, ang dami nating natutunan, Alex, and I'm sure maraming natutunan ng ating mga viewers sa ating distinguished guests, ano? But at this point, we would like to ask the three gentlemen to deliver their message to our future voters for the May elections. We'll start on Tanyada. Well, thank you, Pinky. Thank you, Alex. Of course, aking mga boss, dahil mas matatanda sa akin, Senator Rene and Senator Ernie. Sana po, pag-aralan talaga mabuti lahat ng mga tumatakbo sa iba't ibang mga posisyon, hindi lamang sa Senado, sa Congress, sa Mayor, dahil syempre ang pinipili po natin yung mga taong makakapagbigay ng kaunlaran sa ating mga lugar, sa ating mga distrito at sa buong bansa. So, importante talaga kung ano yung mga advokasya na sinusulong ng ating mga kandidato at sino yung makakatulong talaga sa ating mamamayan sa mga taong susunod. And of course, Senator Sagijan. Well, medyo madaldal na ako kanina. Kaya eksyan ko lang, Alex, thank you, na yun nga, be careful about your choices 2013. And may we never cease to dream. Of course. Ganda. Very well put. Yes. And Senator Maceda? Well, ang reality, katulad ngayon sa Senado may 4 na liberal. Lahat ng bills ng Pangulo, yung 4 na liberal boboto. Katulad din sa House, yung 180 to 100 liberal boboto. So, palagay ko mas mabuti kung wag lang yung Liberal Party candidates ang iboto nyo at iboto naman din nyo yung hindi liberal because then meron kayo talaga mga tagabantay. And in a democracy, whatever term we call it, you need an opposition, you need fiscalizers. And that's what the UNA is offering. We are offering alternative leadership and alternative senators
na hindi naman magiging yes sir na lang sa Pangulo. Kailangan nila ng fiscalizer katulad ni Senator Maceda, the great fiscalizer. Diba? Maraming salamat po sa inyo. Congressman Tañada, Senator Sagisag, and Senator Maceda. Thank you so much for making time to be here with us. And of course, Alex, magbabalik tayo makalipas ang break na ito. 75,000 pesos ang buwanang sweldo ng isang senador. 30 to 60,000 pesos ang buwanang honorarium bilang chairperson ng isang Senate committee. 2.2 million pesos ang buwanang budget para sa staff salaries at operating expenses. 500,000 pesos taunang travel allowance. 200 million pesos taunang budget ng isang senador para sa Priority Development Assistance Fund o 39 naman ang bilang ng Permanent Committee sa Senado noong 2012. 35 ang bilang ng Ad Hoc o Oversight Committee sa Senado 2012. Alex Colet po, bayan, handa ka na bang humatol? Ating suriin ang right of suffrage o ang karapatang bumoto. Ano-ano nga ba ang reformang pang-eleksyon na naipatupad? Gaano kahalaga ang darating na midterm election? Bukas, alas 3:30 ng hapon, maging handa dahil ang boto mo para sa bayan. Makibahagi, makiisa, makialam sa Hatol ng Bayan. Bago po tayo tuluyang mamaalam, we'd like to thank Ergo Contracts Philippines for the sofa set of the show. They're located at 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City, Philippines. You can call them up at 843-1177 or email them at sales_ergocontracts.com or visit their website at www.ergocontracts.com. Nagtatapusan naman po ang isang edisyon ng aming programa. Ito po si Pinky Aceron. At bago ang lahat pala, meron tayong mga komento from our viewers. Ito from Ivy Marie of Samar. Ang sabi niya, marami po akong natutunan sa episode nyo. Sana kasing talino at tinunyo rin ang mga mananalo sa halalang 2013. Nakakataba naman ng puso yan, Alex. Maniniwala ba tayo? Ako maniniwala ako. Ito pa, galing naman sa Cagayan de Oro, galing kay Letty, isang magandang katangian ng senador ay tumitingin sa lahat ng sektor ng lipunan, gaya ng indigenous groups, Muslim groups at marami pang iba. Oo nga. Galing naman sa Cavite, kay Carla, this episode is informative. Keep it up, PTV. Talaga. Oh, talaga naman. At kay, ito na ang panghuli kay Romeo of Surigao del Sur. Sana nga po ay mabawasan ang karahasan at maging mas matalino ang mga botante ngayong halalan. Sana nga. And hopefully, Alex, sa pamamagitan ng programa natin, ma-educate naman ang ating mga mga botante. Yes. Kaya happy viewing sa lahat ng ating manonood mula Luzon, Visayas, at Mindanao. Yes, mga kaibigan, at dyan po nagtatapos isa pang edisyon ng aming programa. Uli, ito po si Pinky Aceron. At ako po si Alex Colet. Samahan ninyo kami uli bukas dito pa rin sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan.